maiinit na balita ngayong tanghali. Bagyong Goring bahagyang humina, habagat makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections nagsimula na. Mga maghahain ng Certificate of Candidacy dumagsa. Pagpapatupad ng gun ban dahil sa barangay at sangguniang kabataan elections nagsimula na rin. Pagpapantay sa police checkpoints hinigpitan. Komemorasyon ng Araw ng Mga Bayani pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unnamed heroes dapat ring bigyang pagpupugay ayon sa Pangulo. Panibagong oil price hike muling ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. At Gilas Pilipinas na bigong talunin ang koponan ng Dominican Republic at Angola sa FIBA World Cup 2023. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 28, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita ng National Heroes Day ngayong araw na may temang karangalan, katungkulan, kabayanihan. Kaisa ang National Historical Commission of the Philippines, nag-alay ng bulaklak at pagpupugay ang Pangulo sa isinagawang programa sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Mula sa Taguig City, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang mensahe ng Pangulo sa komemorasyon ngayong araw ng mga bayani? Yes, Ella, sa kanyang unang inilabas na pahayag ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalagang bigyan ng pugay at alalahanin ng mga anyay lesser known o mga unnamed Filipino na gumawa ng kanilang mahalagang papel sa pagbubog ng bansa. Ayon sa Pangulo, kung taon-taon ay nag-uukol ng panahon upang gunitain ang mga kilalang pangalan, maigi rin na alalahanin ang unsung heroes. Sa talumpati naman ni Pangulong Marcos, binigyan diin niya ang pagkilala sa mga unnamed heroes. In our journey forward as a nation, we must break free from the notion that heroes are only those who have earned a place in the national pantheon, immortalized in monuments, or those whose names are inscribed in streets or whose lives are chronicled in biographies. Like the unknown soldier, buried in this hallowed ground, unnamed and unheralded heroes too deserve their due recognition. Bago ang kanyang talumpati, nagalay muna ng bulaklak si Pangulong Marcos sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayani. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok live na nag-uulat mula sa Taguig City. Nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority na suspindido ang pagpapatupad ng number coding scheme ngayong araw ng Lunes, August 28. Ito ay dahil non-working holiday ngayong araw dahil sa paggunita sa araw ng mga bayani. Pinaalalahanan ng MMDA ang mga motorista na planuhin mabuti ang pagbiyahe upang makaiwas sa aberya. Samantala, muli namang ibabalik ang implementasyon ng number coding bukas, August 29, araw ng Martes. Panibagong oil price hike na naman ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, August 29, araw ng Martes. Sa abiso ng mga oil company, tataas ng 70 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 30 sentimos naman ang dagdag sa presyo ng gasolina at 80 sentimos naman sa kerosene. Ito na ang ikawalong sunod-sunod na linggo ng oil price hike. Sa ngayon ay inaantabayanan pa rin ang anunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung kailan masisimulan ang distribusyon ng fuel subsidy para sa mga PUV driver at operators. Nais ng Australia na palakasin pa ang kooperasyon nito sa Pilipinas pagdating sa defense at security.
Hindi rin isinasantabi ng Australian government na makipagsanib puwersa sa Pilipinas sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Nel Maribuho. Nagkasundo ang Pilipinas at Australia na magkaroon ng joint patrol sa West Philippine Sea. Ayon kay Australian Minister of Defense at Deputy Prime Minister Richard Donald Marles, ongoing na ang pag-uusap dito at maaari itong mangyari sa lalong madaling panahon. Defence forces have been working closely together about how to make that happen and to do that in the most effective way. And we're really pleased with the progress of those discussions, and we expect that the first of those joint patrols will happen in the not-too-distant future. Nagpahayag rin ng suporta ang Australian officials sa Pilipinas sa gitna ng patuloy na panghihimasok ng China sa karagatang sakop ng bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nais na ipagpatuloy ang joint military drills kasama ang Australia. Well, I think we will be discussing for sure also the continuation of this kind of a joint exercise to increase the capabilities again of our, alam naman ninyo, pagka na maganda ang coordination, lalong-lalo na pag sa military, pagka napakalaki ng multiplier effect. And that's why it is important that we continue that. Magkasama ang dalawang opisyal sa Zambales noong Biyernes upang personal na saksihan ang amphibious landing exercise ng dalawang bansa kasama ang Estados Unidos. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sumampa na sa mahigit 22 million ang bilang ng mga estudyanteng nagpa-enroll para sa school year 2023 to 2024. Sa datos ng Department of Education, as of August 27, 2023, umabot na sa 22,381,555 ang kabuang bilang ng mga nagpa-enroll para sa darating na school year. Pinakamarami sa mga nagpatala ay mula sa Calabarzon Region na mayroong mahigit sa 3 milyong mga estudyante. Sinusundan ng Central Luzon na mayroong mahigit 2.5 million at higit 2.4 million naman sa National Capital Region. Habang naitala naman ang pinakamababang bilang ng enrollee sa Cordillera Administrative Region na umaabot sa mahigit 300,000 mga estudyante. Bukas ay nakatakda ang muling pagbubukas ng klase para sa lahat ng mga estudyante sa public elementary at high school. Isang araw bago ang muling pagbubukas ng klase bukas, may ilang mga magulang ang umahabol para mamili ng school supply sa Divisoria. Mula sa Divisoria sa Maynila, makibalita tayo kay Bernadette Pinoy Live. Bernadette, marami ba yung nagla-last minute shopping ng mga school supplies dyan sa Divisoria at tumaas ba yung presyo? Yes, Aga, nasa Divisoria nga tayo ngayon at makikita natin ng mga magulang kasama ang kanilang mga anak na humahabol dito para makabili ng school supplies. Sabi naman ng mga nakausap nating tindera na tumaas ang presyo ng mga school supplies simula pa noong nakaraang linggo, ngunit ngayon ay di na nila itinaas pa ang presyo para maubos na rin ang stock ng mga school items. Bali ngayon, habol talaga kami para bukas, komportable siya pag pumasok. Maagang nagpunta sa Divisoria si JR kasamang anak nitong papasok sa grade 4 simula bukas. At ngayong araw ay ilan sila sa mga magulang na naghahabol ngayon para makapamili ng school shoes at school bags. Sa pag-ikot-ikot natin kanina, tumaas na nga ang presyo ng mga school supplies tulad ng isang pirasong notebook na 25 pesos na ngayon mula sa 20 pesos. 60 to 65 pesos na rin ang presyo ng mga papel, depende sa size, pero 50 pesos ang dating presyo nito. Aga, 10 pesos ang presyo ng ballpen mula sa 5 pesos dati, pero ngayon mula sa 10 pesos ay naging 15 pesos na ngayon. 65 pesos na rin ang presyo ng Crayola mula sa 45 pesos, habang 450 to 480 pesos ang presyo ng mga school bags mula sa 380 pesos. Ang mga school shoes naman Aga na pang-elementarya ay nasa 380 pesos na ang presyo mula sa 280 pesos. Ang school shoes naman na pang high school ay 480 pesos mula sa 380 pesos.
Simula nung Sabado kahapon. Ewan ko lang ngayon, last day ng bilihan kung daragsa pang tao. Ayon sa tinderang si Shirley Carmona, ay hindi na sila magtataas pa ng presyo ng mga school items. Ito ay upang maubos na rin ang stock nila at inaasahan nila na dadami pa nga habol ngayong araw. Sa huling anunsyo ng Department of Education o DepEd ay nasa 22,381,555 na ang kabuwang enrollees sa buong bansa. At bukas nga, August 29, ay inaasahan natin ang pagbubukas ng school year 2023 to 2024. At yan na muna ang latest mula dito sa Divisoria. Balik tayo aga. Maraming salamat, Bernadette Tinoy. Hirap na umanong ubusin ng Department of Health ang mga COVID-19 vaccines, partikular ang ibinigay na bivalent vaccines ng Lithuania noong Hunyo. Bunsod nito, pinag-iisipan na rin ang kagawaran na bigyan ng bivalent vaccines ang iba pang priority groups sa bansa. Narito ang report ni Gladys Toabi. 75% na ng 390,000 doses ng COVID-19 bivalent vaccines mula sa Lithuanian government ang naibakuna na ng Department of Health. Kasama sa mga prioridad na mabigyan ito ang senior citizens, healthcare workers at ang may mga comorbidity. Sa kabila nito, aminado ang kagawaran na hirap silang ubusin ang mga nasabing bakuna dahil umano sa vaccine hesitancy. Bunsod nito, plano nang irekomenda ng DOH na buksan na rin sa iba pang priority groups ang pagbabakuna ng bivalent vaccines upang wag itong masayang. Sabi ko, bigyan na rin yung mga adults na gusto. Kasi hindi ganun kataas ang uptake, no? Marami nang parang ayaw na magbabakuna. At iniisip na rin ng kagawaran na bawasan na ang kanilang hihilinging bakuna mula sa COVAX facility. But nag-iisip kami ngayon kung ilan ang kuhihingin namin from COVAX, yung vaccine sa facility ng ating World Health Organization and UNICEF. Nag-o-offer sila ng 2 million. Pero at that rate, yung 390 hirap kaming matapos, baka ma-expirean lang tayo kung bigyan ako ng 2 million. So iniisip namin kung ano yung amount. Muling binigyang diin ng Department of Health na malaki ang naitutulong ng pagiging bakunado laban sa COVID-19. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa palasyo ngayon ng Malacanang ang mga labi ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Tutz Ople. Isang mataimtim na arrival ceremony sa Kalayaan Grounds ang inihanda para sa mga labi ng kalihim. Pagkatapos nito ay dinala na ito sa Kalayaan Hall ng Malacanang Palace. Dito nagbigay ng kanilang pagpupugay ang mga miyembro ng gabinete sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naging emosyonal naman ang Pangulo nang ibigay niya ang mensahe para sa namayapang miyembro ng kanyang gabinete. Ngunit sana maunawaan ninyo kung tumulo ang luha ko dahil napakalaking nawala sa atin. Napakawalaki ang nawala sa akin, sa inyong lahat, at sa bansang Pilipinas. Bubuksan sa publiko ang burol mamayang hapon mula 1:00 hanggang 5:00 ng hapon bago ilipat ang mga labi ni Ople sa gusali ng DMW mamayang 5:30 ng hapon. Sumuko na kahapon sa Quezon City Police District ang motorista na nakuhanan ng viral video na naglabas at nagkasa ng baril sa isang siklistang nakaalitan niya sa daan. Magsasagawa rin ng hiwalay na investigasyon ang Land Transportation Office sa insidente. Narito ang ulat ni JP Nunez. Nag-viral nitong weekend ang isang lalaki na nakunang nagkasa ng baril sa harap ng isang siklista. Matapos umani ng samot-saring batikos at magbanta ang Quezon City Police District na magpapadala ng SWAT team upang ipadakip sa bahay ang lalaki sa video, sumuko ito kahapon. Ayon sa QCPD, isinuko na rin ng sospek ang kanyang baril at sasakyan na nasa anti-carnapping unit na para sa beripikasyon ng plate number.
Sinabi pa ni Quezon City Police District Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III na siguradong mare-revoke ang license to own and possess firearm ng driver o ang kanyang pribilehiyo para magdala ng baril. Napag-alaman na isang retired police ang naturang driver ayon sa mga otoridad. Humarap din sa media ang driver at sinabing nakausap na ang siklista at nagkapatawaran na. Mayroon silang kasulatan kung saan nakasaad ang kasunduan ng pagkakaayos. Inamin naman ng driver na mali ang kanyang ginawang pagkasa ng baril at nilinaw na hindi naman niya ito itinutok sa siklista. Umapila rin ito sa publiko na maging maingat sa paglalabas ng saloobin sa nangyari dahil hindi naman nila alam ang punot dulo ng insidente. Samantala sa opisyal na pahayag ng Quezon City LGU, mariin nitong kinondena ang nangyaring insidente. Inatasan na ni Mayor Joy Belmonte ang QCPD kasama ang QC Law and Order Cluster upang imbestigahan ang driver. Umapila naman ito sa siklista na humarap din sa investigasyon. Nag-issue naman ang Land Transportation Office ng show cause order sa driver ng kotse. Ipinag-utos na rin ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza ang masusing investigasyon sa insidente. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binawi na ng Philippine National Police Civil Security Group ang lisensya at rehistro ng baril ni Wilfredo Gonzales, ang lalaking nag-viral matapos na maglabas ng baril sa isang siklista sa Quezon City dahil sa road rage. Ayon naman sa Land Transportation Office, hindi nakarehistro sa pangalan ni Wilfredo Gonzales ang gamit niyang sasakyan noong nangyari ang insidente, kaya't ipatatawag ng ahensya ang tunay na may-ari at driver ng sasakyan. Mula sa Quezon City, alamin natin na detalye kay JP Nunez live. JP, ano na ang update dito sa insidente ng pagkasa ng baril sa isang siklista? Ella, ayon nga kay Police Brigadier General Benjamin Silo Jr., ang acting director ng CSG, ni-revoke na ang license to own and possess firearms, permit to carry firearms outside of residence, gayon din ang firearm registration ni Wilfredo Gonzales. Sa isang pahayag, sinabi ni General Silo na layon ng hakbang na ipaalala sa lahat ang responsableng pagmamay-ari ng baril. Ayon sa opisyal ng PNP, ang gun ownership ay hindi isang karapatan kundi isang pribilehiyo lamang. Nilinaw rin nito na may karapatan ang PNP na bawiin ang lisensya at rehistro ng baril kahit pa walang formal due process, lalo pa kung may nakikitang malinaw na paglabag at pag-abuso sa gun owner. Samantala, sinabi naman ng Land Transportation Office na itutuloy nila ang show cause order na in-issue sa pulang Kia Rio na may plakang ULQ 802 na ginamit ng driver na involved sa road rage. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, batay sa natanggap nilang report, hindi ang driver na sumuko sa pulisya ang registered owner ng naturang sasakyan. Pinapahanap ng LTO ang may-ari o pinapaharap ng LTO ang may-ari ng sasakyan sa August 31, araw ng Huwebes. Ayon sa LTO, nais nilang malinawan kung bakit iba ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan o kung naibenta na ba ito o ipinahiram lang. Inatasan ng ahensya ang rehistradong may-ari ng sasakyan na magsumite ng notarized affidavit na nagpapaliwanag kung bakit hindi dapat magpataw ng sanksyon kaugnay ng insidente. Ipinaliwanag naman ni LTO Chief Mendoza na may dalawang paglabag silang nakikita sa nangyaring insidente. Nakabatayaan niya ito sa Republic Act 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code kung saan maaaring mapatawan ng improper person to operate a vehicle at reckless driving ang driver. Ella, patuloy pa nating minomonitor yung development ng istoryang ito para makuha kung ano pa yung magiging update dito sa istoryang ito. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.
Mariing itinanggi ng Director ng Quezon City Police District ang mga paratang hinggil sa umano'y tangkang pagpigil ng pulisya sa siklistang nakaengkwentro ni Wilfredo Gonzales na maghain ng reklamo laban sa retiradong pulis. Sa isang panayam, sinabi ni QCPD District Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na napakabobo at napaka-irresponsable ng nasabing paratang at iginiit na wala itong katotohanan. Sa press conference kahapon, kinumpirma ng QCPD na isang retiradong pulis, si Wilfredo Gonzales. Ayon kay Director Torre, ngayong araw ay makikipag-ugnayan sila kay Attorney Raymond Fortun, ang tumatayong legal counsel ng nasabing siklista upang makuhanan ito ng statement at makapaghain ng kaukulang reklamo laban kay Gonzales. Nagsimula na ngayong araw ang election period para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Kaugnay nito, nag-umpisa na rin ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga nagnanais na kumandidato sa BSKE. Mula sa Taguig City, ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, kumusta ang pagsisimula nitong election period para sa BSKE at ano-ano ba ang mga aktibidad ng COMELEC ngayong araw? Magandang tanghali, Ella. Batay sa ating paglilibot, dagsa ngayon ang mga tao sa iba't ibang mga lokasyon o venue ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COC. At nakita natin, Ella, maayos naman at mapayapa yung buong proseso. At nag-ikot ang mga opisyal ng Commission on Elections o COMELEC kasabay ng pag-uumpisa ng election period at gayon din ng gun ban. Kaninang umaga, Ella, ay nagkaroon ng kick-off ceremony para sa election period at gun ban diyan sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila. Pinangunahan ito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, Commissioner Amy Ferolino. Kasama ng COMELEC ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ngayon ng Philippine Coast Guard bilang deputized agencies ng komisyon. Pagkatapos ay pinuntahan din ng COMELEC ang ilang lugar kung saan isinasagawa ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC tulad ng SM Manila, Amoranto Complex sa Quezon City. At ngayong araw kasi, Ella, ay opisyal nga rin nagsimula ang paghahain ng COC filing hanggang sa Sabado, September 2, 2023. Aminin natin, hindi namin ina-anticipate na ganito kadami. Kaagad ang magpa-file ng candidates sa unang araw. Subalit kumpleto naman yung aming mga forms, kumpleto naman yung aming mga dokumento na kailangan. At the same time, nakaset up naman at organize naman yung lahat ng ating mga tao. Dahil epektibo na ang election period at gun ban sa buong bansa, bawal na ang pagdadala at pagtransport ng mga baril o explosive na walang kaukulang paintulot o permiso mula sa Commission on Elections, Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. May mga COMELEC checkpoint na sa buong bansa simula kaninang hating gabi. Paalala, Ella, ng COMELEC, bawal sa pamangangang pandya yung ating mga kababayan pagkatapos na magkapaghain ng COC. Hindi pa rin pwede na magkabit ng mga campaign material dahil ground ito ng disqualification. Batay sa datos ng COMELEC, nasa 67 million yung inaasahang boboto sa barangay election at mahigit 23 million naman ang mga botante para sa SK o tinataya o mahigit 91 million yung kabuuan ng mga boboto at gayon din ang balotang gagamitin. Samantalang mahigit 42,000 din ang mga ihahalal na barangay chairman at sangguniang barangay o yung kanilang tinatawag na kagawad ay nasa 294,000. Sa ngayon, Ella, ay nandito nga tayo sa Taguig Convention Center at kasama dito sa mga naghahain yung 10 barangay na dating sakop ng Makati City, yung tinatawag nilang Embo Barangay. Dito na kasi ginagawa sa Taguig Convention Center ang lahat ng paghahain ng COC sa lungsod ng Taguig. Yan na ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Dumagsa ang mga nais na maghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa isang mall sa Maynila. Mula sa Maynila, alamin natin ang latest kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano na yung update sa filing ng COC dyan?
Madaling araw pa lang ay nakapila na ang mga kababayan nating maghahain ng Certificate of Candidacy dito sa isang mall sa Maynila. At hanggang ngayon, napakahaba pa rin ng pila dito sa labas. Dinagsa ng ating mga kababayan na ibig kumandidato sa October 30 Barangay at Sangguniang Kabataan National Election ang filing ng Certificate of Candidacy sa mga mall ngayong araw. Sa dami ng tao sa isang mall sa Maynila, nagkaroon pa ng kalituhan sa pila papasok sa mga sinihan kung saan pinoproseso ng COMELEC ang mga COC. Ayon sa COMELEC, dahil ngayong araw ay unang araw at kasabay pa ito ng holiday kaya dinagsaan ng mga tao, pero inaasahan na daw nila ito. Manageable naman daw ang problema sa pila at ayon naman sa pamunuan ng mall ay magkakaroon sila ng pagpupulong para pag-usapan kung paano isasaayos ang pila. District 1, 2, and 4 ng Maynila ang maaaring mag-file ng COC dito sa SM Manila. 3 sinihan ang binuksan, ang Cinema 7, 9, 10, pero puno na ang mga ito na nasa 1,900 ang maximum capacity at marami pa rin ang nakapila sa labas. Ayon naman sa ating mga kababayan na dati nang nakaranas ng pagpapile ng COC, mas maalwan sa mall kumpara sa dati na sa mga COMELEC office ang filing. Dito aniya ay naka-aircon at mas presko. Pero kailangan lang daw pag-aralan pa at ayusin ang sistema sa pila para hindi magkagulo at malito ang mga tao. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Ryan, ano yung mga requirements na kailangang dalhin ng mga maghahain ng COC? Doon sa nakausap natin kanina sa COMELEC, COC lang ang Certificate of Candidacy ang kailangan nilang dalhin. Pero kung merong i-represent na iba, kailangan ng katunayan ng mula doon sa tao at magkakaroon din ng ID. Yun nga ang nagiging isang problema dito dahil pagka pumasok ka na dito sa mga sinihan kung saan nagpo-proseso ang COMELEC, yung iba meron pang kailangan ipa-xerox o kaya kunin sa labas kasi pag masyadong mahigpit yung pagpasok dito kaya ang haba ng pila kaya nagkakaroon ng problema pagka ganoon at papasok ulit yung ating mga kababayan. Kaya yung ating mga kababayan na magpa-file ng COC dapat tiyakin nila na kumpleto na yung kanilang requirements pagpasok nila para hindi sila paulit-ulit dito sa pagpila. Aga. Okay, Alan, paano ba yung proseso nitong filing ng COC, yung kabuuang process nito para iwas aberya doon sa mga magpa-file nito? Aga, dito sa sinihan dito, nakapila sila sa labas, meron silang per district, nakaalat na yung mga sinihan kung anong distrito papasok, no? Gaya dito sa Cinema 9, ang district 1 and 2 ang pwede dito. Doon naman sa sa Cinema 10, district 4 ang papasok doon. Ngayon, pipila sila, pagpasok nila dito, pupunuin yung upuan, yung maximum capacity nito. Tapos, itatawagin yung isa-isa. Kaya medyo matagal. Gaya nito, wala pang nakakapasok ulit dahil marami pa yung nasa 900 ang capacity nitong sinihan na ito. Kaya wala pang nakakapasok ngayon. At mamaya, pag labas ng iba, saka naman papapasukin yung iba. Bagamat kanina merong silang number na hawak, pero hindi na rin nasunod yun. Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ngayon nagsimula na ang election period para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Mahigpit na ring ipinatutupad ang gun ban kung saan nag-iinspeksyon ang mga pulis sa mga checkpoint. Mula sa Apalit, Pampanga, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na ang update sa pagpapatupad ng gun ban dyan sa Central Luzon? Mayroon na bang mga nahuling lumabag? Sa ngayon, Ella, sa magdamag, simula pa kanina madaling araw hanggang ngayon ay maayos naman, peaceful, pero wala pa silang reporting na nahuli. Pero sa ngayon, dito sa Sulipan, Apalit, Pampanga, boundary ng Kalumpit, Bulacan, ay patuloy nga isinasagawang checkpoint ng PNP, kung saan dito ay nasa 8 na police personnel ang nakadeploy.
Hindi bababa sa 2,000 pulis ang idineploy ng PNP sa mga checkpoint sa unang araw ng COMELEC Kanban sa Central Luzon. Kagabi sa 7 probinsya, naglagay na ang PNP sa mga munisipalidad ng tig 10 pulis sa bawat checkpoint. Bukod pa ang mga umiikot at nagbabantay sa mga matataong lugar. Layo nito na mabantayan ang seguridad ng komunidad para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa darating na October 2023. Kanina ngang madaling araw sa Santo Tomas sa Pampanga, nagtungo si PNP Region 3 Regional Director Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. at ang COMELEC Region 3 Regional Director na si Atty. Temi Lambino. Samantala, sa Bulacan naman ay sa harap ng Kapitolyo nagsagawa ng checkpoint. Ayon kay Police Colonel Relly Arnedo at Attorney Mona Ana Aldana Compos, ang Provincial Director ng COMELEC Bulacan, sa buong magdamag, wala naman silang nahuli o na lumabag sa eleksyon, subalit sa election gun ban, subalit 10 sa kanila na mga naharang ay lumabag sa traffic violation, kabilang na dito ang no helmet at nahulihan ng walang lisensya. Yun yung kuan natin sa mga ordinances, kagaya ng mga helmet law at saka na walang lisensya at yung mga lasing sama dun sa sa kuan natin, tinitingnan natin ngayon. Nakikita ko peaceful naman, wala pa tayong reported na incident so far. Sinabi naman ng COMELEC kung ikukumpara ang BSKE sa national election ay mas mahirap at magulo ang eleksyon sa barangay dahil marami sa mga magkakalaban ay tatakbong magkakamag-anak at magkakakilala pa. Nagtutulungan po ang COMELEC sa PNP as well as the AFP po ang ating mga kasundaluhan para po maipapatupad ang mapayapa, maayos na barangay election. Unang-una po ito ay isa ding information dissemination para po sa lahat, para po malaman na ngayon po ay simula na po ng election period at ang mga kapulisan po na ating another enforcement agency ay seryoso po sa pagpapatupad ng ating ganda. Samantala, bukod sa checkpoint, naka-alerto rin ang PNP sa mga COMELEC office para sa mga magpapasa ng kanilang Certificate of Candidacy o COC. Sa Norsagaray, Bulacan, alas 2 pa lang kaninang madaling araw, Ella, ay ilan sa mga kandidato ay pumila sa COMELEC office sa munisipyo para mag-file ng COC. Ayon kaya sa COMELEC, dahil holiday ngayon, inaasahan naman nila na marami ang magpapail ng COC. Paalala ng PNP, huhuli nila ang mga may dala ng loose firearms at posibleng itong kasuhan. Habang lahat naman ang mahuhuli nila sa paglabag sa no helmet at no license ay titikitan ng PNP. Ang nasabing COMELEC gun ban ay magsisimula sa August 28 ngayong araw at magtatapos ito sa November 29, 2023 habang ang COC filing ay simulang ngayong araw hanggang sa September 2. At yung latest live, Ella, mula dito sa Apalit, Pampanga. Balik sa'yo. Maraming salamat, Nestor Torres. Nagsimula ng ilipat ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang kanilang mga tauhan na may mga kamag-anak na kakandidato ngayong darating na barangay at sangguniang kabataan election o BSKE. Samantala, 8,000 security forces ang ipapakalat sa buong Calabarzon Region para magbigay seguridad sa BSKE simula ngayong araw. At para sa detalye ng balitang yan, humingi tayo ng update kay Christian Lopez live. Christian, may tinukoy na bang mga areas of concern ang PNP sa Region 4A para sa BSKE? Ayon kay Police Lieutenant General Roderick Armamento, mayroong areas of concern sa 5 probinsya ng reyon gaya ng Laguna, Batangas, Rizal, Cavite at Quezon. Gayon pa man wala pang datos na ibinibigay ang PNP dahil patuloy nila itong biniberipika. Ito ang naging payag ni Lieutenant General Armamento sa sinagawang send of ceremony sa mga pulis Calabarzon sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna kaninang umaga.
Nagsagawa na kami ng paglilipat, lalo yung mga kamag-anak ng mga tatakbong barangay chairman at saka SK chairman, even mga kagawad. But temporary lang naman yon. After ng election prohibition ban, ibabalik din natin sa kanilang mga lugar. 8,000 security forces ang ipapakalat para sa BSAPE. Nakalerto na rin ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ayon naman sa Commission on Election o COMELEC, dadaan sa kanilang kung ituturing na areas of concern ang isang barangay. Pag sinasabi kasi natin ng mga high-risk areas at medium-risk areas, hindi naman ibig sabihin na ganoon kagulo, but titingnan po natin at bibigyan natin ng tuon pansin ang mga lugar na ito para bantayan ng maigi at maiwasan ang gulo sa darating na barangay na eleksyon. Ayon sa COMELEC, wala silang binagong kwalifikasyon sa paghahain ng Certificate of Candidacy o COC na nagsimula ngayong araw at tatagal hanggang araw ng Sabado. Kaya ng mga nauna po nating elections, wala po itong kaibahan at wala po tayong binago sa mga kwalifikasyon at diskwalifikasyon na pwedeng tumakbo at hindi pwedeng tumakbo para sa Barangay Sangguniang Kabataan elections. Aga, paalala ng PNP at pumilit sa mga motorista na may pagtulungan lang sa sinasawang mahigpit sa mga checkpoint upang maiwasan ang abala. At yan ang report. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Christian Lopez. Upang matiyak na magiging mapayapa ang barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE, nagdagdag ng police personnel sa Kalinga Province na kasama sa mga lugar na mahigpit na binabantayan ng Police Regional Office ng Cordillera. Para sa detalye ng balita, may report si Grace Flores live. Grace, kabilang ba ang Kalinga Province sa mga areas of concern ng PNP at COMELEC? Yes, Ella, kabilang ang Kalinga Province sa mga areas of concern ng PNP at COMELEC kaya nagdagdag ng pwersa ng Philippine National Police sa naturang probinsya. Ayon kay Police Regional Office Cordillera Regional Director Police Brigadier General David Peredo Jr., nasa red category ang isang bayan sa Kalinga Province dahil sa presensya ng matinding tunggalian sa politika. Mayroong kasaysayan ng karahasan at mga insidenteng nauugnay sa halalan at pagkakaroon ng mga pribadong armadong grupo. Maigpit na binabantayan ang bayan ng Lubwagan sa Kalinga Province kung saan 3 barangay dito ang kanilang tinututukan kabilang ang Barangay Mabangtot, Upper Uma at Western Uma. Tinututukan din ng PROCOR ang 13 barangay sa lalawigan ng Abra kabilang ang nasa ilalim ng orange category na nangangahulugang may matinding political rivalry sa mga kandidato at mga taga-suporta. Kabilang na dito ang mga bayan ng Bangged, Dolores, Lagangilang, Lagayan, Piñarobia, Pidigan, Pilar, San Juan at Tayum. I-presence ng mga communist terrorist group saka yung intense political rivalries. Yan ang dahilan kaya nakalagay doon sa orange category yung mga itong 13 barangays. Dahil dito, nagdagdag ng 3 team o nasa 24 na police personnel noong araw ng Biyernes ang PROCOR sa Kalinga Province upang matiyak ang mapayapang halalan ng BSKE 2023 sa lugar. Dagdag pa ni Police Brigadier General Peredo Jr., katulong nila ang Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay sa posibleng resurgence ng mga gun for hire o communist terrorist groups na nabibiktima sa mga politiko. Maging ang pagpapatupad nila ng iba pang hakbang upang maiwasan ang anumang krimen ngayong halalan. Samantala, Ella, simula ngayong araw, August 28, ang election period ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, kaya't iiral na rin ang mga gun ban at checkpoints ng Philippine National Police Cordillera. Alas 12 ng madaling araw kanina, naglagay na ang Philippine National Police ng mga checkpoints sa mga priority areas. Ayon kay Attorney John Paul Martin, ang election officer ng Baguio City, tatanggap na ang Commission on Elections o COMELEC ng Certificate of Candidacy o COCs simula ngayong August 28 hanggang September 2 o hanggang Sabado.
Sa oras na naghain na ng COC ang isang individual ay otomatiko na itinuturing na kandidato kaya't lahat ng mga pagbabawal tulad ng premature campaigning ay dapat iwasan na kung saan magsisimula ang campaign period sa October 19 hanggang October 28 lamang. Nagpaalala rin ang COMELEC sa mga magbibitbit naman ng cash na 500,000 o mahigit pa mula October 25 hanggang sa araw ng halalan sa October 30 ay posibleng makasuhan ng vote buying. Ang ini-implement natin talaga dito primarily is yung provisions ng gun ban at ang purpose nito ay para maging peaceful ang magiging elections natin. Ang buong Benguet ay nananatili naman sa green category o walang security concern o mapayapa ang eleksyon sa lalawigan. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores, live na nagulat mula sa Baguio City. Bahagyang humina ang bagyong Goring ayon sa Pag-asa. Gayunman, nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ng bansa ang habagat. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, alamin natin ang latest sa bagyong Goring mula kay Ray Pelayo live. Ray, anong mga lugar pa yung nakataas yung wind signal at aling mga lugar yung makararanas ng malalakas na ulan? Most ng areas na nakataas ang signal number 1 ay nasa silangang bahagi ng Cagayan at Isabela at umabot po sa may area ng Bicol. Pero ayon sa Pag-asa, medyo humina uli itong bagyong Goring at kanina nga alas 10 ng umaga, ito'y namataan ng Pag-asa sa layong 245 km dyan sa may east-northeast ng Kasiguran, Aurora. Sa ngayon, nasa 155 km per hour, taglito lakas ng hangin at 190 km yung bugso at kumikilos ito pa north-northeast sa bilis na 15 km kada oras. Typhoon category pa rin ito at makakaapekto pa rin sa ilang lugar sa bansa. Kaya nakataas ang signal number 1 pa rin sa Batanes, Babuyan Islands, yung northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, northern at central portion ng Aurora at yung Polillo Islands, maging yung northern at eastern portion ng Camarines Norte, kasama na po dyan yung Calaguas Island, yung northeastern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Makakaranas pa rin dyan ng mga pagbugso ng hangin at ayon sa Pag-asa ay yung mga lugar na mauulan ngayon ay yung area ng Cagayan, Isabela hanggang dyan sa may area ng Aurora. Yung nalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, ay expect natin meron tayong mga pag-ulan ding mararanasan dahil naman to sa epekto nitong habagat na pinalalakas ng bagyong Goring. So yung ibang lugar din po, maging sa Visayas area at ilang bahagi ng Mindanao, ay makakaranas din po tayo ng mga pag-ulan, pag-bugso ng hangin. Bukod dito sa bagyong Goring ay meron pa tayong isang bagyo na namataan ng Pag-asa, isang tropical storm dyan sa labas ng Philippine Air Responsibility at posible na ito'y pumasok sa PAR by Thursday din. So lalabas itong Typhoon Goring ng Thursday, maaaring mag-abot sila doon sa PAR pero ito'y malayo naman at hindi ito makaka-apekto dito sa ating bansa, itong panibagong bagyo na binabantayan ng Pag-asa. Itong Goring ay inaasahan nga based doon sa forecast track mananatili dyan sa silangang o dyan sa East Philippine Sea hanggang sa mga susunod na araw dahil yung kanyang track nga ay paikot at bago ito pumunta dyan sa may southern part ng Taiwan. So ang titingnan natin at babantayan natin dito kung ito ba ay direktang posible maglandfall dyan sa may mga isla ng Batanes o dadaan sa area niya. Pero most probably yung sakop na, ng bagyong ito, yung kanyang kaulapan, ay makaka-apekto pa rin sa mga susunod na araw dyan sa may area ng Northern Luzon. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Patuloy na nakaalerto ngayon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan sa posibleng magiging epekto pa ng bagyong Goring sa kanilang lugar. Nitong nakaraang weekend, puspusa na ang pagsasagawa ng preemptive evacuation sa mga residenteng maapektuhan ng bagyo. Umabot na sa mahigit 1,400 na individual ang kasalukuyang nasa evacuation centers dahil sa sama ng panahon. Narito ang report ni Alan Manansala.
Simula pa Sabado, unti-unti nang nakakaranas ng sama ng panahon ang buong lalawigan ng Cagayan dahil sa bagyong Goreng. Sa Zone 3, Dalin, Bag-aw, Cagayan, sarado pansamantala sa mga motorista ang isang tulay. Nabutas ang gitnang bahagi nito dahil sa walang tigil na pag-ulan. Rumaragas ang tubig baha naman ang mararanasan sa Masikal Road sa Barangay Masikal. Kaya't pahirapan sa mga biyahero ang dumaan sa naturang kalsada. Sarado rin ang daan ng Abaryongan Ruar going to Abaryongan Oneg at Tamoco Balagan Abaryongan Ruar, maging ang Kalapangan Bridge sa bayan ng Santo Niño, Cagayan. Unti-unti na kasing natitibag ang lupa sa gilid ng tulay na lubhang delikado para sa mga motoristang dadaan dito. Kalaunan, unti-unti nang umaapaw ang tubig baha sa ilang lugar sa Cagayan. Kabilang na riyan ang Zone 4 at 6 ng Barangay Minanga sa bayan ng Apari. Gayon din ang Barangay Kaliluan, Ubong at Karilukod sa bayan ng Sulana kasama na ang Western Sulana Public Market. Ganito rin ang sitwasyon sa Maraburab Elementary School sa bayan ng Alcala, Cagayan. Pagbitak naman ng lupa malapit sa Small Water Impounding Project o SWIP ang naging eksena sa Barangay Kabuluan, Alcala. Dahil sa ganitong sitwasyon, agad na nagpatupad ng forced evacuation sa Barangay Kabuluan, Alcala. Ngunit nauna nang inilikas ang mga residente sa Barangay Flourishing at Santa Clara ng Gonzaga sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan. 548 na pamilya ngayon ang nasa iba't ibang evacuation center, katumbas ito ng mahigit 1,489 na individual. Sinabi ni Ginoong Roeli Rapsing, unti-unti nang nakakaranas ng pagbuti ng panahon ang Cagayan simula kagabi. Pero nananatili pa rin na nasa mga evacuation centers ang mga pamilyang apektado. Dahil dun sa banta ng rain-induced landslide, sa mabilis na saturation at sa dami ng binuhos na ulan, they opted na i-evacuate yung mga tao nila. And then there are some flood ang reason ng evacuation. These are municipalities of Santa Ana, Santa Ana, Gonzaga, Igig, and Ballesteros. Sa kabila ng maraming apektado, nananatili pa rin umanong sapat ang mga family food packs na maaari nilang ipamigay sa mga inilikas na pamilya. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlong US Marines ang nasawi at 20 ang sugatan matapos bumagsak ang isang military helicopter sa kasagsagan ng isang military exercises sa Australia. Nag-crash ang isang MV-22B Osprey habang patungo sa Tiwi Islands, Darwin. 5 sa mga Marine ang nasa seryosong kondisyon, bunsod ng sakuna. Nakikibahagi ang mga ito sa Predator's Run kung saan nasa 2,500 tropa ng militar ang nagsasanay mula sa Estados Unidos, Pilipinas, East Timor at Indonesia. Tanging mga US personnel naman ang nakasakay sa bumagsak na aircraft. Na-recover na ang ilan sa humigit kumulang 2,000 items na ninakaw sa British Museum. Ang ilan dito nagmula pa noong 15th century BC hanggang 19th century AD. Ang detalye sa ulat ni Axis Salem. Inanunsyo ni British Museum Chairman George Osborne noong Sabado, August 26, na nagsasagawa na ng mga hakbang ang museo upang mabawi ang nasa 2,000 items na ninakaw mula sa British Museum. Iba't ibang artifacts, kabilang na ang mga ginto at mahalagang bato, ang ilan sa mga ninakaw sa storeroom ng museo noong nakaraang linggo. Ayon pa kay Osborne, hindi maayos na naitala o nairehistro ang lahat ng mga koleksyon sa museo, kaya kinakailangan pa ang pagsasagawa ng forensic inquiry upang matukoy kung ano-anong items ang nawawala. Nasira umano ang reputasyon ng museo dahil sila ang pinagkakatiwalaan na mag-ingat sa mga priceless artifacts mula sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Kaya naman, aniya,
Humihingi siya ng paumanhin sa ngalan ng museo. Dagdag pa ni Osborne, nagsimula na umano nilang ma-recover ang ilan sa mga stolen items, subalit wala itong ibinigay na anumang impormasyon kung ano-anong items ang na-recover at kung papaano na-recover ang mga ito. Samantala, bumaba naman si Harrick Fisher sa kanyang pwesto bilang museum director noong Sabado matapos itong aminin ang pagkabigo sa pagsisiyasat sa nakawan sa museum collections. Axis Salema, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagbabawalan ng Taliban government ang kababaihan sa Afghanistan na bumisita sa Band-e-Amir National Park sa Bamiyan Province. Ayon sa Acting Minister of Virtue and Vice na si Muhammad Khaled Hanafi, hindi umano nagsusuot ng hijab ang mga babae sa parke. Isang mahalagang tourist attraction ang Band-e-Amir at naging unang national park ng Afghanistan noong 2009. Kinuwestiyon naman ni Richard Bennett, United Nations Special Rapporteur on Human Rights sa Afghanistan, kung bakit kailangang ipagbawal ang pagbisita ng mga babae sa Band-e-Amir upang makasunod sa Sharia at Afghan culture. Magkasunod na nakaranas ng pagkatalo ang Gilas Pilipinas laban sa Dominican Republic at Angola sa nagpapatuloy na FIBA World Cup. Samantala, nakapagtala naman ng record-breaking crowd ang Philippine Arena para sa laban ng Gilas Pilipinas kontra Dominican Republic sa opening ng FIBA. Narito ang report ni Rina Villamor Camara. Dumagundong ang buong Philippine Arena sa pagbubukas ng FIBA Basketball World Cup. Sa opening number pa lang nila Sara Geronimo, Dadon at Ben ay na-hype up na ng gusto ang nanood. Maging ang mga taga-suporta ng World Cup mascot na si Jeep, hindi maawat ang kanyang mga dance moves. Kabilang naman sa mga nanood ng opening day match sina Philippine President Bongbong Marcos Jr., FIBA President Hamani Niang at FIBA Ambassador Dirk Nowitzki. Todo suporta ang napakaraming Pinoy fans sa laro ng Pilipinas at Dominican Republic. Ito ang unang paglabas ni Jordan Clarkson sa World Cup habang pinangunahan niya ang kupunan sa isang dikit na laban kontra sa Dominican Republic. Tila naging isang showdown ang laro sa pagitan ni Clarkson at Karl Anthony Towns ng Minnesota Timberwolves. Lumaban ng gusto ang Gilas sa tulong ni Clarkson na nagambag ng 28 points, Junmar Fajardo na may 16 points at Dwight Ramos na may 13 points. Sa huli, pinakita ng Dominican Republic ang kanilang katatagan laban sa Gilas na tinalo nila sa score na 87-81. Saad ni Coach Nestor Garcia sa press con kung paano niya hinangaan ang mga Pinoy na nagbibigay ng labis na atensyon, pagmamahal at paggalang sa basketball. Unbelievable. Was amazing, you know. All the fans, you know, support the team and respect my team. And I'm very grateful with the attitude that they got. Sa second day match, dadako naman dito ang Gilas Pilipinas sa Smart Araneta Coliseum kung saan kakaharapin naman nila ang bansang Angola, ang nangungunang kupunan sa FIBA Africa. Dito sa Big Dome, inayos ang lugar para mabigyan nila ng isang maganda at mahusay na experience ang mga manlalaro at live audiences. Dito rin nag-iensayo ang Gilas Pilipinas paminsan-minsan at hangad nga nila na madepensahan ang home court. Dagsa ang mga tagahanga sa second game. Sold out ang ticket sa tumabot sa 12,784 ang attendees sa laro. Pati mga fans na galing pang Angola na matyagang pumila papasok sa Big Dome. Isa si Luana Neves na nagpakita ng suporta sa kanyang bansa. Sa do or die match ng Gilas kasama sa first five, sina Jordan Clarkson, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Dwight Ramos at AJ Edu. Unang puntos mula sa dunk ni Fajardo na nagpabuhay agad sa crowd. 19-12 sa first quarter pabor sa Pilipinas. Mas ginanahan naman ang Angola sa gang rebound sa second quarter kaya lumamang ang Angola ng 3 puntos sa pagtatapos ng first half, 36-33. Sa second half, nahirapan din ang Gilas na mailapit at maipasok ang bola sa ring.
Si Clarkson pinakita ang determinasyon na pumuntos sa koponan ngunit bigo pa rin na manguna sa laro 56-52. Ang Angola sinuwerte sa 3-point shot nila kaya tumaas palalo ang labang sa huling 7 minuto ng laro. Mas maraming foul naman ang naibigay ng Gilas na nagtiyaga namang mailapit pa ang score sa huling 2 minuto ng laro, ngunit sa huli bigo pa rin silang umabante sa susunod na round. 80-70 sa final score. Nanguna sa Angola sina Gerson Goncalves at Bruno Fernando. Samantala sa unang laro, naging dikit ang laban sa pagitan ng World number 23 Dominican Republic at World number 10 Italy. Sa huli, hindi na nagpatinag ang Dominican Republic 87-82 sa final score. Malaki ang naiimbag ni Carl Anthony Towns at Andres Feliz na kapwa nagbigay ng 24 points. Rina Villamor, Camera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Kabilang sa hinirang bilang ambassadors ng Anak TV ang Good Morning Kuya hosts na sina Ira Mariano at Joshua Junicio. Advokasya ng Anak TV na mahikayat ang mga istasyon ng telebisyon at content creators na lumikha ng mga palabas o content na child-oriented at child-friendly. Narito ang report ni Harry Ilagan. Kabilang sa mga napili bilang kauna-unahang Anak TV Youth Ambassadors ang Good Morning Kuya host na sina Ira Mariano at Joshua Junicio. Matapos ang 3 taong pagkakaantala dahil sa pandemya, ngayong 2023 ay nagbabalik ang Anak TV upang piliin ang mga programa at TV networks na kwalipikadong bigyan ng Anak TV Seal dahil sa pagiging family at child-oriented. Kasama sa mga magiging hurado ang mga napiling representative ng iba't ibang TV networks tulad ng UNTV News and Rescue, People's Television, Knowledge Channel, IBC 13 at marami pang iba. Sila ang sasala sa mga isinumiting palabas o content ng mga TV network. Advokasya ng Anak TV na mahikayat ang mga TV station at content creators na lumikha ng palabas o content na child-oriented at child-friendly. For the first time, nagkaroon ng Anak TV Ambassador because ang mga audience natin getting younger and younger. So naisip natin, it's about time since napaka-challenging ng digital media. Gusto ko rin magpasalamat din po sa Diyos sa opportunity na makasama rin kami dito. And kasi as part of UNTV na public service channel kami, na-instill sa amin ng aming president, ng aming CEO na si Kuya Daniel Razon, yung good works, to be advocates and influencers of good works. So ang message talaga namin talaga sa mga kabataan, that's all, keep doing good and always share the love. Marami naman tayong pwedeng paggamitan ng gadget kapag ka nagamit natin ng tama. So siguro yung moderation, hindi na talaga mawawala yung digital age sa panahon natin ngayon. Pero kailangan maging responsible lang tayo and mapili sa ating mga look up na mga personalities, lalo na ngayon sa social media, sa mga inspiring mga influencers. Kailangan maging critical tayo sa pagpili ng mga iniidolo natin. Araw ng Biyernes, August 25, nagsagawa ng pagpupulong ang Anak TV upang talakayin ang mechanics kung paano pipiliin ng mga hurado ang mga well-screened na mga palabas o content ng iba't ibang kasaling TV network sa bansa. 2 kategorya ang bibigyan ng Anak TV Seal, ang mga palabas sa telebisyon at social media content. Ang mga magulang will be aware na marami pa palang network na may magagandang halimbawa, may magagandang program. Hindi lang sila mag-i-stick sa isa o dalawa. What we do is to introduce them na mayroon pa ibang network na pwede ninyo tignan. Ayon pa kay Go, kailangan ang magiging content ng mga TV network at social media ay walang vulgar words at violence, kundi puro kagandahang loob at puno ng pagmamahal sa kapwa at pamilya. Magsisimula naman ang official Anak TV online voting sa October 1 hanggang 15 para sa unang kategorya at November 1 to 15 para sa second category.
Sa December naman idaraos ang awarding ceremony. Samantala, inilunsad din ang Sini Bata Video Festival kung saan may papamala sa mga bata ang kanilang talento. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 5 na nagsasabi, datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdalang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.